Lord, magandang hapon mga kapatid. Amen. Salamat muli sa Diyos, tayo ay nandito. Amen. At mag-aral ng kanyang salita. Salamat muli sa Diyos sa pribilehiyo na tayo sama-samang nakapagpasalamat, sumamba at magpuri sa Kanya. Amen. Tunay nga na iyon ay napakagandang pribilehiyo na binigay sa atin ng ating Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesus, that we can always draw near to the throne of grace ng Panginoon. Amen. Dahil sa kanyang habag, dahil sa kanyang pag-ibig sa atin, tunay na tayo nakakasigurado, no? Kapag tayo ay sa Panginoon, lahat ng bagay, anumang mangyari sa mundo, ay magre-resulta ng mabuti para sa atin. Amen. Salamat sa Diyos. At patuloy na ating talakayin mga kapatid, all about yung paano tayo magampanan natin yung evangelism, no? Or ibig sabihin yung ating Great Commission. At madalas narinig natin yung salitang asin at ilaw. Tama po? Amen. For us to evangelize. At yan po ang ating title, Salt and Light. Amen. At ito ay mismong galing sa Panginoon. No? Yung itong aral na ito, sapagkat ang nais ng Panginoon na tayo ay mamuhay na ayon sa kanyang kalooban, ng sa gayon, tayo nga po ay maging kabahagi, no? Doon sa tinatawag na evangelism, world evangelism. At napakaganda po ng patuloy na pagkilos ng Diyos sa sanlibutan mga kapatid, no? Na tunay nga we are on the last days of the last days, and many Christians talaga yung boldness nandoon. No, kaya sa atin din mga kapatid, huwag tayong matakot, no? Huwag tayong mangamba, mga pagsubok or mga trials, persecution man, no? Tuloy-tuloy ho ang ating pamumuhay ayon sa kalooban ng Diyos at yung ating Great Commission na siyang ating magawa, no? So, Jesus used the concept, itong konsepto na ito, yung salt and light, number of different times sa Biblia na itinuro ng Panginoon. Basahin ho natin Matthew chapter 5, verse 13. Sabi doon, kayo ang asin ng sangkatauhan. Ngunit kung ang asin ay mawalan na ng alat, paano ito mapapaalat muli? Hindi ba wala na itong kapuluhan, kundi ang itapon at tapakan ng mga tao? No? So, ito ho ay isang parable, no, na sinabi ng Panginoon of His followers. No? So, sabi niya, as salt and light, papaano kapag ang isang asin, no, sa asin muna, nawala yung alat? Papaano mapapaalat muli ang asin? So, sabi niya, hindi ba ito ay tinatapon? At sabi sa English, trampled by men. No? Salt had two purpose. Ano ba ang purpose ng salt? No? To season, no? Preservative, to preserve. At sa Middle East po, on the 1st century, no, ang use ng salt, tama po yon, to preserve food. No? Because of lack of refrigeration, ang salt was used to preserve yung mga pagkain. Kahit hanggang ngayon po, practice pa rin yan. Amen. Lalo na doon sa talagang malalayo, no, sa syudad. So, especially sa mga karne. Amen. Yun yung ginagamit pang preserve, yung meat, which would quickly spoil in the desert environment. No? Mapapanis po kasi kagad, masisira kapag walang asin. Amen. So, tayong mga believers, no, tayong mga Kristiyano, tinatawag, no, na mananampalataya, we are preservatives to the world. Amen? Preservatives to the world. Amen. Kaya napakahalaga ng ating role, mga kapatid, preserving it from the evil inherent in the society of ungodly men. No? Ano ba yung nagpapabulok sa tao? Kasalanan. Amen? Magiging pasira ng pasira. Pag sinabing bulok o napanis yung pagkain, nasira. Tama? Yes. Katulad din sa tao. Bakit sisira ang buhay ng tao? Sabi nga, si Satanas, sa trabaho niya, magnakaw, pumatay at magwasak. Ngunit sabi ng Panginoon, naparito ako upang bigyan ko yun ng buhay ng sagana at kasiyasiya. And He gave us the Holy Spirit. Amen? Na tinatalakay din natin, no, every Sunday. At syempre napakahalaga po na malaman natin pagkakilala sa banal na Espiritu. Amen. So sa ating nakapaligiran,
maraming mga taong ligaw at pasira ng pasira ang buhay. At anong ginagawa ng mga Kristiyano? We are to preserve. Amen? As salt na tinatawag. No? So we are to preserve, we are preservatives to the world. So, basahin natin Psalm 14 verse 3. Yan. Silang lahat ay naligaw ng landas at naging masasama silang lahat. Walang gumagawa sa kanila ng tama. Wala ni isa man. Wala nga. Wala. Amen? So, mababasa natin sa Biblia, kasama ba tayo lahat doon? Yes. No? Minsan may tanong yung ibang mga taong hindi pa nakakaunawa. No? Sabi, kung mabuti ang Diyos, bakit hinahayaan ng Diyos o pinapapunta ng Diyos ang ibang mga tao sa impyerno? Diba? Ano sabi ng Biblia? Ang Diyos ba ang nagsisend sa kanila sa impyerno? Or it's their choice? Amen? You have a free will to follow God or not to follow God. Yes. Amen? So, kaya, ang sabi doon, lahat tayo, we felt short, no? Yung fall short for the glory of God. But, Jesus, no? Siya ang umako lahat ng ating mga kasalanan. Amen? Kaya, kinanta namin kanina, Jesus, lover of my soul. Siya talaga yung umibig sa atin. Paano tayong inibig ng Panginoon? Tinubos niya tayo. Amen? Hindi natin kayang bayaran. Kasi ang kabayaran nga ng kasalanan ay kamatayan. So lahat ng kasala, walang gumagawa ng tama kahit isa. No? So, yung impyerno kasi it's original design kay Satan. No? Originally, hindi naman talaga sa tao. But because of evil works na nagagawa ng tao, influenced by Satan, no? Yung nag-give in sa tukso. Amen. Simula pa nung kay Adam and Eve, doon na nga po. Simula kay Cain at kay Abel, doon na nga po. Kaya napupunta ang maraming tao. Kasi sa Biblia, majority actually. The truth is, majority of people will go to hell. Katotohanan to mga kapatid. No? Kaya hindi yung yung oo, nais natin marami ang kasi yun ang nais ng Diyos. Pero nasa prophecy, no, at nasa katuruan din ng Panginoon na marami ang dumaraan sa maluwag na daanan. Marami ang pumipili. Kasi walang kahirap-hirap eh. No? Pero habang sila ay dumaraan doon, pabulok ng pabulok. Yes, pabulok ng pabulok at kapahamakan nga ang kahantungan, distraction. Yes. No? At ang pinakamasaklap na mangyari sa isang tao ay mahiwalay siya sa Diyos ng pangwalang hanggan. Yun po ang symbolizes hell. Bakit natin tinatalakay ito? Dahil ito ay part of evangelism. Yes. Yes. Why do we need to evangelize? Because God wants people to be saved. Ayaw lang just may mapahamak, but people have a free will. Si Judas. Judas had the best teacher, has the best, di ba? Pastor. Bakit? Sino ba yung tagapagturo niya? Si Jesus mismo na yun, ha? But he chose not to follow. Isipin mo, si Jesus na yung kasama. No? So, ibig sabihin, ultimately, it's your choice. Kasi hanggang sa huli, mahal ng Panginoon Jesus si Judas. Yes. He gave him many, many, many chances hanggang doon sa Last Supper. Amen? Na magsisi, magbalik loob. No? Sa tunay na Diyos. But he recognizes Jesus not as Savior. Ang tingin niya lang kay Jesus ay teacher lang. No? Pero si Peter, hindi po ba? Nagkanulo niya rin naman ang Panginoon, dininay niya rin naman ang Panginoon. Pero ang pinagkaiba ni Judas at ni Peter,
Si Pedro ay nag-repent talaga at nagbalik sa Panginoon. Kaya dalawa yung nangyari, di ba? Dalawang choice magkaiba eh. Yung isa, oo, nagsisinga, pero nagpakamatay. Why? Wala siyang Diyos sa buhay niya eh. Ang Diyos niya ay ang sarili niya. No? Ang sabi pa nga doon, ang Diyos niya ay ang tiyan niya. Ano yung sinisimbolo ng tiyan? Ay yung makalaman, yung makasarili. No? So, kaya mga kapatid, napakahalaga sa atin maunawaan, no? Sino ba yung sinusunod natin sa ating buhay? Are we salt of the world? Or kasama tayo dun sa mga pabulok ng pabulok? No? Kaya sabi doon sa Romans 8 verse 8, basahin natin. At ang nabubuhay ayon sa hilig ng laman ay hindi maaaring kalugdan ng Diyos. Litin ko, no? Ang nabubuhay, lifestyle, yung lifestyle mo, yung pamumuhay mo, ayon sa hilig ng laman, o pwede na sabihin, ayon sa takbo ng sanlibutan, hindi yun kinalulugdan ng Diyos. Without faith, we cannot please God. But if you live by faith, pag sinabing you are living by faith, you are living in accordance to the Word of God. Amen? Ano yung kalooban ng Panginoon? Ano yung nais ng Lord? Yun yung ginagawa natin. Amen? Kaya may pagtitipon tayo. Diba? Bakit in-emphasize natin yung prayer? Because yun ang kalooban ng Diyos. We are living by faith. Led by the Spirit of God. No? Because we know our purpose. Kaya tayo nilikha is to glorify the name of God. Amen? Para sa glory ng Panginoon. Dahil kung tayo mabuhay sa laman, sa makasariling pamumuhay, makamundong pamumuhay, hindi tayo maaaring kalugdan ng Diyos. Without Jesus, we are nothing. Apart from Him. Without Him, we are nothing. Pero kung nakilala natin siya, tinanggap natin sa buhay natin, ang Panginoong Jesus, paano yung pagtanggap? Salita ng Diyos. Amen? Pinanghawakan natin, at yun ang ating nilalakaran, yun ang ating katuwiran, yun ang ating tinatayuan. It means God is pleased to you. Diba? God is pleased sa buhay mo. Bakit? You're living by faith. What pleases God? Faith, mga kapatid. Hindi good works. No? Pero wag natin mapagkamala na, ay, hindi na ba tayo gagawa ng good works? No. Kaya tayo nakagawa ng good works because of faith din. Yes. Amen. Pero may good works naman na walang faith. It's all about your heart. For where your heart is, there your treasure will be. Amen. Yung kayamanan mo, yung treasure mo, andun yung puso mo. So, pangalawa, ano ba ang ginagamit ng salt? Bukod sa preserve. No? Yes. Flavor. Amen. As a flavor enhancer, mga kapatid. In the same way that salt enhances the flavor of the food it seasons, the followers of Jesus Christ stand out as those who enhance. No, kaya yung fruit of the Spirit, it feeds people. Yung prutas, ano ginagawa sa prutas? Kinakain niya, di ba? Bunga. Yun ang nakakapagpakain sa mga tao. Yung bunga ng Espiritu. Love, peace, joy. Di ba? Kapag mayroon ka niyan, yung kasama mo, kapag may kasama kang talagang puspos ng banal na Espiritu, di ba? Ang saya eh. Bakit? Nandun yung joy eh. It feeds your soul. It feeds you. Kaya nga nagkakaroon tayo ng palakasan sa isa't isa because we have the fruit of the Spirit. In Jesus' name. Amen? Hallelujah. Because of God. That's the grace of God. Nabubusog tayo ng ating kaluluwa. We feed each other. Because of the fruit of the Spirit. At yun din ang gamit ng salt. That's why we are called salt of the world, light of the world. Kaya because of the Holy Spirit, mga kapatid. Sabi, the flavor of life in this world. Tayo yung enhancer. Amen? Christians living under the guidance of the Holy Spirit and in obedience to Christ
Kaya tayo ay nagiging asin ng sanlibutan. We inevitably influence, yung influence natin. Diba? Paano ba tayo mag-influence sa ibang tao? Diba? Yung dito sa community, sa society. How do we share the good news? How do we testify yung experience natin about God? Kaya kapag may nag-testimony niya talaga nga yung experience niya kasama ang Lord, nakaka-bless. Diba? That's one way of salting. Amen, yung testimony, mga kapatid. So, kaya sabi, obedience to Christ by the guidance of the Holy Spirit will inevitably influence. Ayan, ang Holy Spirit ang gagabay para makapag-influensya tayo sa sanlibutan tulad ng asin na siyang mabuti for preservatives and flavor. Basahin na natin Lucas chapter 6 verse 35. Sa halip, mahalin ninyo ang inyong mga kaaway at gumawa kayo ng mabuti sa kanila. Magpahiram kayo ng hindi umaasa sa anumang kabayaran. Sa gayon, malaking gantimpala ang tatamuhin ninyo. At kayo'y magiging mga anak ng kataas-taasang Diyos, sapagkat siya'y mabuti kahit sa masasama at sa mga hindi marunong magpasalamat. Yan po ang ating Diyos. Yes. Pinapasikat niya ang araw sa masama at mabuti. Pinapaulan niya kahit sa masama at sa mabuti. Yes. Amen? Kaya, yun din dapat ang ating maging makita sa ating katangian. No? Paano? By the power of the Holy Spirit. That's why you got to know the Holy Spirit. You got to know the Word of God. No? Kaya sabi, yung pagpe-preserve at yung flavor, napakahalaga. No? Where there is strife, no? Yung pagkakabahabahagi, kaguluhan, tayo ang peacemakers. Amen. Christians. Amen. Tayo yung magsasabi ng kung ano ang nararapat, ang karapat-dapat. Yes. When there's strife, division within the family, within the ministry, kahit ano man. No? We are the peacemakers. Or ibig sabihin yung nag-aayos nun. Yes. No? That is being a salt of the world. So, where there is sorrow, kapag may kalungkutan, ang mga Kristiyano ay nandyan para tumamay. Amen. Amen. Yun. Nagiging asin ka, kapatid. No? We are to be the ministers of Christ. Binding up wounds dun sa mga sugatan. No? At where there is hatred, yung pagkagalit, pagkabuot, we are to exemplify the love of God. Sinishare natin ang pag-ibig ni Kristo na ating tinanggap. Amen? Returning good for evil. Kasi sa ganang ating sarili, di natin kaya gawin. No? Yung gawa ng mabuti yung mga masasamang gumagawa sa atin. Yung masasamang tao. No? Pero, as we are led, no, or leading of the Holy Spirit, anong magagawa po natin? No? To be peacemakers, to bind up wounds, no? To be a salt of the world, returning good. Kaya ang sabi doon, sapagkat siya'y mabuti kahit sa masasama. Amen? At sa mga hindi marunong magpasalamat. So minsan makaka-encounter tayo ng mga halimbawa ay natulungan natin by the grace of God, no? Pero hindi magpapasalamat sa iyo. Hindi ka makakatanggap kahit pasalamat man lang. That's okay. Because we are called to be salt, no, of this world, mga kapatid. That's okay. Sa Diyos ang kapurihan. Sa Diyos pa rin ang kapurihan. Kasi alam naman ng Panginoon yun. At ginagawa natin yun para sa Panginoon. Kasi kapag ang mga bagay sa buhay mo ay lahat-lahat ay para sa Panginoon, walang masasayang. Amen. Amen. No? Kahit hindi ka pasalamatan, that's fine because that's for God. Amen. Amen po mga kapatid. Yun ang mindset ng being a follower of Christ, being a salt of the world. Amen. In the analogy of the light, doon naman tayo sa ilaw. No? The good works of Christ's followers are to shine for all to see.
the greatness of our God. Amen? So, kaya sabi doon, basahin natin Matthew chapter 5, Yes. 14-16. Kayo ang ilaw ng sanlibutan. Ang isang lungsod na nakatayo sa ibabaw ng burol ay hindi maitatago. Walang taong nagsisindi ng ilaw at pagkatapos ay inilalagay iyon sa ilalim ng banga. Sa halip, inilalagay iyon sa talagang patungan upang matanglawan ang lahat ng nasa bahay. Gayon din naman, dapat ninyong paliwanagin ang inyong ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at papurihan ang inyong Ama na nasa langit. Amen. No? So let us analyze this, mga kapatid. Baka ma-misinterpret natin na, baka sabihin natin, akala ko ba, Pastor, yung ginawa ng kanan dapat di ipaalam sa kaliwa. Teka muna. No? Intindihin muna natin, ano po ba ang sinasabi yung pagiging ilaw ng sanlibutan? No? Following the Lord Jesus Christ, sabi, you are the light of the world. A city on a hill cannot be hidden. No? Ano po ang ibig sabihin nito na yung sinasabi, your good works and glorify your Father who is in heaven. Ang idea is similar. The presence of light in darkness is something that is unmistakable. The presence of light, not only in the sense that the truth of God's word brings light to the darkened hearts of sinful man. Basahin muna natin yung John chapter 1 para mas maunawaan natin 1 to 10. Nang pasimula ay naroon na ang salita. Ang salita ay kasama ng Diyos at ang salita ay Diyos. Sa pasimula ay kasama na ng Diyos ang salita. Nilikha ang lahat ng mga bagay sa pamamagitan niya at walang anumang nilikha ng hindi sa pamamagitan niya. So, binabanggit ko dito ang Panginoong Jesus. No, He is the Creator. Nasa Kanya ang buhay at ang buhay ay siyang ilaw ng sangkatauhan. Nagliliwanag sa kadiliman ng ilaw at hindi ito nagapi kailanman ng kadiliman. Next. Sinugo ng Diyos ang isang tao na nagngangalang Juan. Naparito siya upang magpatotoo tungkol sa ilaw at upang ang lahat ay sumampalataya sa pamamagitan niya. Hindi siya ang ilaw, hindi si Juan Bautista, no? Subalit naparito siya upang magpatotoo tungkol sa ilaw. Hindi, sabi doon, hindi siya ang ilaw, hindi si Juan Bautista. Sabi, ito ang tunay na ilaw. Dumarating ito sa sanlibutan upang magbigay liwanag sa lahat ng tao. Verse 10, dumating ang salita sa sanlibutan, ngunit hindi siya kinilala ng sanlibutan ito na nilikha sa pamamagitan niya. Amen? So, una dapat nating malaman, sino ang ilaw? Ang Diyos, ang Panginoong Jesus. Naparito ang ilaw. At ginamit din yung word na salita. Sino yung salita? Siya rin yun. Panginoong Jesus din yun. Siya rin ang ilaw. No? At nabanggit si Juan. Ano yung ginawa ni Juan? Nagpatotoo. Patungkol sa ilaw. No? So, nag-reflect yung ilaw din kay Juan. Amen. Nagiliwanag sa liputan. Bakit? Nagpatotoo patungkol sa ilaw. Amen. Naunawaan po ba natin, mga kapatid? Yes. So, kaya ang sabi, yung liwanag hindi magagapi ng kadiliman. Amen. At in view ng ginawa ni John, sabi doon, in the sense that our good deeds must be evident for all to see. And indeed, our deeds will be evident if they are performed in accordance with other principles that Jesus mentions in this passage. So kaya mahalaga malaman natin yung mga prinsipyo, yung mga katuruan, yung pagtatanim, kung ano yung mabuti. Amen? Kasi mayroong mga bagay-bagay na ginagawa ng tao, akala nila mabuti, pero wala pala. Pansarili lang pala yun. Amen? So, basahin natin. Matthew chapter 5, verse 3 to 11. Pinagpala ang mga taong walang inaasahan, kundi ang Diyos. Amen. Yan. Paano ba maging ilaw ng sanlibutan? Kapatid, we are blessed.
to bless. Yes. Amen. Yan. Amen. Pinagpala ka ng Diyos para maging pagpapala. Amen. Yan ang pagiging ilaw. Sabi sa Beatitudes, pinagpala ang mga taong walang inaasahan kundi ang Diyos, sapagkat kabilang sila sa kaharian ng langit. Amen? Yung ating pagpapatotoo at yung nakikita ng tao na kahit tayo ay dumaraan sa pagsubok, sa paghihirap, nakikita yan, no? Hallelujah. Ngunit tayo ay umaasa sa Diyos at patuloy Amen. na namumuhay para sa Diyos. Makikita sila ng liwanag. Amen? Doon ka nagiging liwanag. Yun yung tinatawag na good deeds. Amen. No? Na kahit hindi mo maipagpaingay, ang Diyos ang magpapakita sa kapaligiran. Hallelujah. That this guy, this man of God, no, kahit nape-persecute siya, kahit dumaraan siya sa matitinding pagsubok, katulad ni Job, nawalan siya ng negosyo, ng pamilya, nagkasakit siya, ngunit tuloy-tuloy pa rin ang pag-asa niya Amen. sa Diyos. Hallelujah. Doon ka nagiging ilaw, kapatid. Sa verse 4, blessed is the man. Kaya sabi, pinagpala ang mga nagdadalamhati sapagkat aaliwin sila ng Diyos. Amen? Sa ating mga chapter ng ating buhay na may pagdadalamhati, makikita ng tao na ang Diyos ang aaliw sa atin. Amen. Hallelujah. No? Kung ikaw ay tunay na sa Kanya lang umaasa. Amen. Kaya sabi, pinagpala sa verse 5, pinagpala ang mga magpapakumbaba sapagkat mamanahin nila ang daigdig. Praise the Lord. Pinagpala ang mga may matinding hangarin na sumunod sa kalooban ng Diyos sapagkat sila'y bibigyan kasiyahan ng Diyos. Amen. Hallelujah. That's why we are blessed. Yes. Mga kapatid, pinagpala tayo ng Panginoon para maging pagpapala sa ibang tao. To point people to Jesus, to point people to the light. Amen? So yung mga bagay na binigay sa atin ng Panginoon, kasama na yung mga pagsubok, di ba? Yun ay gagamitin ng Diyos para tayo magliwanag. Amen. So, kasi minsan akala natin, pagsubok, hindi pagpapala yun. Actually, pagpapala rin yun. Amen. No? Amen. Sa buhay Kristiyano, ang tingin ng Kristiyano sa lahat ng bagay ay pagpapala. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Amen? Lahat pagpapala. Di ba? Lahat pasalamat sa Diyos kasi in everything, give thanks nga eh. Amen. Masabi sa Biblia eh. So, ang tingin mo sa problema, praise God. Yes. Amen? Tingin mo sa taong mahirap pakisamahan, praise God. Yes. Hallelujah! Ako ay natututo. Di ba? Natetesting yung aking patience. Natetesting yung aking pag-ibig. Amen. Hallelujah. And at doon, magliliwanag. Amen? Hallelujah. So, kaya lahat ng bagay na sa pananaw ng Kristiyano ay pagpapala. Kasi siya ay pinagpala. Ikaw ay pinagpala, kapatid. No? Kaya sabi, pinagpala ang mga mahabagin sapagkat kahabagan sila ng Diyos. Pinagpala ang mga may malinis na puso sapagkat makikita nila ang Diyos. Amen. Hallelujah. Amen. Pinagpala ang mga gumagawa ng paraan para sa kapayapaan sapagkat sila ituturing na mga anak ng Diyos. Pinagpala ang mga inuusig nang dahil sa kanilang pagsunod sa kalooban ng Diyos sapagkat kabilang sila sa kaharian ng langit. Amen. Amen. Hallelujah. Naunawaan po ba natin, mga kapatid, kung ano ibig sabihin ng salt and light? Yes. No? Kaya, in the presence of light in darkness is something that is unmistakable. Kitang-kita yan sa madilim na sanlibutan. Yung liwanag na nagmumula sa Diyos na nagre-reflect sa mga anak niya. Amen? So, kaya sabi, not only in the sense that the truth of God's word brings light to darkened hearts of sinful man, but also in the sense that our good deeds must be evident for all to see. At sabi doon, ang ating mabubuting gawa ay maging dapat makita, no?
sa ating buhay yung pagsunod sa kalooban ng Diyos. Notice especially that the concern is not the Christians would stand out for their own sake, no, but for the glory of God. That those who look on might glorify your Father who is in heaven. Kaya sa verse 16, no, 5:16, ayan, sa 11, pinagpala ang mga nilalait at inuusip ng mga tao at pinaparatangan ng lahat ng uri ng kasamaan na pawang kasinungalingan ng dahil sa akin. Amen? So, ayan, nagliliwanag. At sabi nga doon sa verse 16, patuloy lang tayo, no, na sundin ang kalooban ng Diyos at makikita nila how great is our God. And they will also glorify the name of Jesus. Amen. Dahil makita sa atin yung liwanag, mga kapatid. So, in view of all these verses na binasa natin, ano ba ang maitatago, no? Or maiiwasan fulfilling his or her role as salt and light of the world? The passage clearly states that the difference between the Christian and the world must be preserved. No? So, yan po ang gamit ng asin at tayo ang liwanag ng sanlibutan. Therefore, any choice on our part that blurs the distinction between us and the rest of the world is a step in the wrong direction. This can happen either through a choice to accept the ways of the world for the sake of comfort or for the sake of convenience. Ano ba ang ating choice? Mag-obey sa Panginoon o pattern of this world? Dalawa lang ho. Amen? Ikaw ba ay kasama doon sa magpe-preserve, liwanag ng sanlibutan, o ikaw ay kasama doon sa agos ng sanlibutan na pagkabulok? Basahin natin Mark chapter 9, verse 50. Mabuti ang asin. Ngunit kung ang asin ay mawala ng alat, paano pa ito mapapaalat muli? Taglayin ninyo ang katangian ng asin at mamuhay kayong may kapayapaan sa isa't isa. Amen? Sabi ng Panginoon, the saltiness can be lost specifically through a lack of peace with one another. This follows from the command, no, have salt in yourself. Ito po ay command. Ito po ay utos. Sabi doon, taglayin ninyo ang katangian ng asin. May binabanggit dito, the character. Amen? Yung character. At yun pa rin po, the fruit of the Spirit. Kaya basahin din natin yung Luke chapter 34 to 35. Sabi doon, mabuti ang asin. Ngunit kung ang asin ay mawala na ng alat, paano ito mapapaalat muli? Wala itong kabutihang maibibigay sa lupa o kahit sa tambakan man ng dumi. Kaya ito'y tinatapon na lamang. Makinig ang may pandinig. No? So, sa Biblia ho, yung huling sinabi, laging binabanggit yan, lalo na sa 7 churches. Makinig ang may pandinig. Bakit kaya? Bakit paulit-ulit ito sinasabi? Kasi madaling makalimot ang mga tao. No? Nakakalimutan ng mga tao. Kahit yung mga Kristiyano, no, pwedeng madaya. Kaya makinig lagi ang may pandinig, sabi doon. We find a reference to a metaphor of salt, this time in the context of obedient discipleship. Pagsunod. Paano tayo makasunod sa Diyos kung di tayo nakikinig? Hindi. Hindi tayo makasunod sa Diyos kung hindi tayo nakikinig. Hindi tayo maging asin. Hindi natin mape-preserve, no, ang sanlibutan. Hindi tayo magiging ilaw ng sanlibutan kung hindi tayo nakikinig. Amen? Kaya, ang aral ng Panginoon na ito, parabola, no, or metaphor, the context is obedient discipleship to Jesus Christ. Kasi kapag nawala ng alat ang asin, ibig sabihin, it's a failure.
So, pwede palang mawala ng alat ang isang Kristiyano. Yes. Ayan. Dito na tayo. Yes. No? Sa mga tendency, sa mga pwedeng mangyari. No? Kaya paulit-ulit sa gospel, di ba? Binasa natin Matthew, binasa natin yung Mark, ngayon nasa Lucas. Di ba? Lahat yan ng gospels, binanggit yung aral na yun about salt, about light. Bakit? Napakahalaga kasi. No? At kasi may tendency na ang isang Kristiyano ay mawalan ng alam. Amen? Because of disobedience. Kaya makinig ang may pandinig. Paano nawawalan ng alam? No? O paano hindi nagiging effective ang isang Kristiyano kapag hindi na nakikinig sa salita ng Diyos? Doon unti-unti nawawala ang alat. Amen. Kaya, faith cometh from hearing and hearing the Word of God. Para mabatili yung alat. Yes. Amen? Pero, kung iba na yung pinapakinggan mo, hindi Word of God, makasanlibutan na, unti-unti na, nawawala yung alat. Iba ka na ngayon mag-isip. Hindi na pang Kristiyano. Diba? May iba na Iba ka na ngayon magsalita. Pang sanlibutan na Diba? Iba na ngayon ang action mo. So, ibig sabihin, nawala na yung alat. You have forgotten your first love. No? Nawala na yung pag-ibig sa Diyos. Nawala na yung alat. Nawala na yung liwanag. So, paano, sabi doon, walang maidudulot na kabutihan maibibigay kapag ang asin ay nawala ng alat. Amen? Kaya, it seems then that the role of Christian as salt and light in the world may be hindered. Maraming hadlang. Maraming bagay sa mundo. Maraming compromise. Kaya nawawala ng alat. Amen? So, dapat mapagtagumpayan natin yan mga kapatid through making the right choice. Ano yung right choice? Follow the Holy Spirit. Listen. Una, yung lagi makinig. No? Kasi pag di ka nakinig, pag di ka natutong makinig sa salita ng Diyos, yung mga choices mo sa buhay, no, ay palpak. No? At magdudulot ng kapahamakan yun. So, for that which is more convenient or comfortable, yun lagi ang choice kasi ng mga tao. Kung alin yung convenient, kung alin yung madali, kung alin yung comfortable, doon ako. Pero yung mga bagay pala na yun, nakakapagpawala ng alak. No? So, rather than that which is truly best and pleasing to the Lord, dapat, kapag gagawa tayo ng desisyon or hakbang sa ating buhay, let us ask, ito bang gagawin ko, is this pleasing to the Lord? Amen? Yun lagi yun Yun lagi dapat ang tanong. No? Ito bang bagay na gagawin ko or ginagawa ko ay nakalulugod sa Panginoon? No? Ito bang relasyon ko sa aking pamilya, sa aking kaibigan, nakalulugod sa Panginoon? Amen? So, those questions dapat laging naroon. Kung nakapaglugod ba sa Panginoon or ayon ba sa salita ng Panginoon yung ating choice. No? Ito bang ibibigay ko para sa Diyos nakalulugod sa Kanya? Diba? Kasama mo yan sa ating Christian walk. Ito bang pagsamba ko sa Panginoon nakalulugod sa Kanya? O ginagawa lang ko to for the sake of doing it? Para lang masabi na ako ay Kristiyano. No? So, it talks about
what truly is your priority, what truly is your heart. Kaya sabi, moreover, the status of salt and light is something that follows naturally from the Christian's humble obedience to the commandments of Christ. Amen? Kung talagang ikaw ay Kristiyano, andyan lagi yung alat, no? At nubay. Kaya, patuloy na tayo pinapakinggan natin ang salita ng Diyos, yung commandment ng Panginoon. Katulad nung sinabi, huwag kalita ng pagtitipon. Diba? Huwag kalita ng panalangin. Laging magpasalamat. No? Remind each other. Be watchful. Be careful. Diba? Para ma-preserve, mapanatili ang alat. So, it is when we depart from the Spirit-led lifestyle of genuine discipleship that the distinction between ourselves and the rest of the world become blurred, malabo, at mahahadlangan nun ang ating patotoo. No? Kung ang ating pamumuhay ay hindi ayon sa kalooban ng Diyos. Only by remaining focused, no, the word remain, or sabi doon, abide in me. Sabi ng Panginoon John 15. Hanggang ikaw ay nananatili yung focus mo sa Panginoon at ikaw ay sumusunod sa Kanya, no? Andon lagi ang alam. Amen, mga kapatid? So, kaya napakahalaga sa ating buhay, yung lagi natin naririnig ang salita ng Diyos, lagi natin nabubulay-bulay ang salita ng Diyos, lagi tayo sumasamba, yung buhay na pagsamba sa Diyos. Amen? So, pag sinabing buhay na pagsamba, every decision, diba, we make is for God. Every step we make is for God. Amen? At doon, mapapanatili ang alat. At ikaw ay tinatawag na pinagpala. At tayo maging pagpapala din sa ibang tao. Amen? Naunawaan po ba natin, mga kapatid, ang pagiging asin at ilaw ng sanlibutan? So, tayo po ay patuloy, mga kapatid, I encourage each and every one of us, tuloy-tuloy ang ating pagpapaigting, pagpapalago sa, ibig sabihin, yung ating character ma-develop, no? Pagsunod sa Diyos, pagpapasakop sa Panginoon, nang sa gayon tuloy-tuloy tayong maging asin at ilaw ng sanlibutan. Sa Diyos po ang kapurihan, palapakan po natin ang Panginoong Diyos. Hallelujah. Tayo po ay manalangin. Amen. Praise the Lord. Our Father God in heaven, we give you praise, we give you honor. Salamat po, Panginoon, sa salita mo sa hapong ito. Salamat, Lord, sa pagpapaalala sa amin, Lord God, na kami maging maingat sa mga bagay-bagay na aming desisyon o mga ginagawa, Panginoon, sa aming pamumuhay. Sa gayon, Panginoon, mapanatili ang alat at kami manatiling ilaw ng sanlibutan, Panginoon. Lord, patuloy ang dalangin namin ang mga salita mo na aming narinig. Sa hapong ito ay maitanim ng malalim sa aming puso. Ito ay mag-ugat at siya namin mapanghawakan, Panginoon, at siya namin maisabuhay, Panginoon. Nang sa gayon, Lord, tunay na kami ay makasunod, Panginoon, sa iyong kalooban. Lord, let your will be done sa aming buhay. Continue to fill us with your Holy Spirit, Panginoon, and we ask for your guidance. We ask for wisdom. We ask, Panginoon, for strength sa aming buhay na ito. Tunay na ikaw ang kailangan namin sa araw-araw ng aming buhay, Panginoon. Kaya naman, Lord, sa iyo lang namin isinusuko ang lahat-lahat sa amin. Sa iyo lang namin pinagkakatiwala ang kabuuan ng buhay namin kasama ng aming mga pamilya. Tinataas namin, Lord, ang aming mga mahal sa buhay na wala pang pagkakilala at relasyon sa iyo. Lord, may they see your greatness sa aming buhay. Nawa, Panginoon, makakilala rin sila sa iyo, Panginoon, yung salita ay maitanim sa kanilang puso. At nawa makita sa amin, Lord God, na tunay na ikaw ang Diyos na aming pinaglilingkuran, na aming sinasampalatayanan, na tunay na makapagpabago at makapagpabuti ng aming buhay. Maraming salamat, Lord, sa pribilehiyo na kami malaya laging nakalapit sa iyo at nakapagpapasalamat, nakapagpupuri at samba sa iyo, Panginoon. Salamat po, Ama. We give you all praise, all glory, and honor. In the mighty name of Jesus, we pray. Amen and amen. Praise the Lord.